Hindi gusto ng inang ito ang pagpapakasal ng kanyang anak dahil sa kanyang paningin, inaagaw ng kanyang manugang ang atensyon at pagmamahal nito na para sana ay sa kanya lang. Dahil dito, naging handa siya gawin ang kahit ano, mawala lamang ito sa kanyang landas. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong February 16, 2016, mga alas 7 ng umaga sa Sichy Zhejiang Province, isang janitor ang magsisimula na sana sa paglilinis niya sa isang apartment complex. Pero napahinto ito saglit nang may nakita siyang manikin sa ilalim ng puno. Nakaramdam siya kaagad ng inis sa pag-iisip na may residenteng basta na lang nagtapo ng basura doon kahit pa alam naman nila na ipinagbabawal. Gayunpaman, nang nilapitan na niya ang sinabi niyang manikin, nagulantang ito kaagad pagkakita niya ng pool ng dugo sa paligid. Sa kanyang takot, napasigaw siya ng malakas habang tumatakbo papalayo mula sa bangkay. Mabilis namang dumating ang pulisya upang imbestigahan ang nangyari at napag-alaman nila na ang pangalan ng biktima ay si Xiao Yang na isang 33 years old na nurse na kakalipat lamang sa lugar. Dadad ng saksak ang katawan nito na sa tingin nila mukhang may matinding galit talaga ang suspect sa biktima. Sa tulong ng mga residente sa lugar at ng mga surveillance footage, nagawa naman nilang ma-identify kaagad ang suspect ng mismong sumunod na araw. Ang hindi lang nila inaasahan, katabi lang din pala nila ang mastermind sa buong krimen. Ang isa pa sa tinuturong suspect ng mga kapitbahay ay ang mismong biyanan o mother-in-law ni Xiao Yang na si Zhang Lanxi. Ito di umano ang nakita nilang kausap ng isa pang suspect na lalaki at sigurado sila doon dahil makailang beses nilang namataan ang dalawa ng magkasama. Alamin natin kung anong klaseng tao ang kayang gumawa nito sa sarili niyang manugang at kung ano ang tumulak sa kanya para gawin ang pagpatay. Ipinanganak si Zhang Lanxi noong 1957 sa Sichy Zhejiang Province at panglima siya sa kanilang magkakapatid. Hindi mayaman ang kanilang pamilya at dahil isa rin itong babae, ipinaampon nito kaagad sa iba ng kanyang mga magulang pagkapanganak sa kanya. Gayunpaman, sa kabutihang palad, minahal siya ng lubos ng mga umampun sa kanya, lalo pa at wala silang sariling mga anak. Sa kabila ng hindi madaling buhay sa kanilang probinsya at ang mababang pananaw ng kanilang kultura sa mga kababaihan, nagkaroon naman ng maayos na buhay si Lanxi. Nagawa rin niya makapasok sa paaralan at makagraduate pa ng junior high school. Kalaunan, tinulungan din ito ng kanyang mga bagong magulang para makakuha ng magandang trabaho sa isang supply at marketing cooperative. Subalit sa kabila ng mukhang maayos niyang kalagayan, may mga mahirap din naman itong pinagdaanan. Sa paaralan, madalas itong ibuli ng kanyang mga kaklase at nadiskubre din niya sa ganoong edad na inabando na pala siya ng kanyang tunay na mga magulang. Dahil dito ang kanyang pakiramdam, pinagtatawanan siya palagi ng ibang tao at naging sanhi iyon upang unti-unti siyang mawalan ng kumpiyansa sa sarili. Pagkatapos ng pagtatrabaho ng ilang taon, nakilala naman ni Lanxi ang lalaking nagpatibok ng kanyang puso. Si Wu Jiali ay isang matangkad, gwapo, masayahin at maalagang tao na ganitong klaseng lalaki ang talagang pinapangarap niya. Pagkaraan lang ng ilang taon ng kanilang relasyon, nagpa siyang magpakasal ang dalawa at iniisip pa nga ng mga kamag-anak nito na sobrang swerte si Lanxi sa kanyang napangasawa. Taong 1982, isinilang niya ang kanilang unang anak na si Wudong at upang mapagtuunan ng pansin ang pag-aalaga rito, nagdesisyon siyang mag-resign na sa trabaho at manatili na lamang sa bahay. Bagaman naging maayos naman nung simula ang ganoong arrangement nila, sa mga sumunod na taon, pakiramdam ni Lanxi medyo napalayo na siya sa mundo at mga tao dahil sa pagiging isang housewife. Ang walang katapusang trabaho sa loob ng bahay ay naging dahilan para mapabayaan niya na at hindi maalagaan ang sarili. Dagdag pa doon, mas naging mainitin rin ang ulo nito at umikli ang pasensya. Samantala,
Ang asawa naman niyang si Jia Lee ay patuloy na umunlad ang karera at tumaas pa ang ranggo na kalaunan, naging isa pa nga itong factory manager. Subalit gawa rin nito, unti-unting kumonti pa ang ginugol niyang oras sa kanilang tahanan, kung saan nagdulot ito kay Lanchi ng pag-aalala sa kanilang sitwasyon hanggang sa palagi na itong hindi mapakali. Sinubukan pa niyang kumbinsihin ang sarili na sadyang abala lang talaga ang asawa sa trabaho pero hindi naman daw nito magagawang mangaliwa. Gayunpaman, taliwas sa kanyang inaasahan, isang araw nadiskubre niya ang sekreto ng asawa. May nakita siyang ebidensya na nangangaliwa ito at may ibang babae. Nasaktan siya ng sobra at nadismaya sa pagtataksil nito, ngunit sa halip na makipaghiwalay, nagdesisyon siyang panatilihin ang kanilang kasal dahil sa iba't ibang rason. Para sa kanya, mas praktikal na may asawa kaysa maging isang diborsyado. Hindi din naman kumontra ang asawa niya doon, pero simula noon, napagkasunduan nilang tumira na sa magkaibang bahay at hindi napakialaman ang personal na buhay ng isa't isa. Tinuon na lang din ni Lanchi ang kanyang atensyon at pagmamahal sa nag-iisa nilang anak na para sa kanya ay ang tanging mabuting bagay na nakuha niya mula sa pagsasama nila ni Jolly. Kadalasan nga lang, dala ng galit niya sa asawa, marami itong kinikwentong masamang bagay tungkol sa kanya sa kanilang anak. Maliban pa doon, pinagbabawalan niya ring paglaruan ng anak ang mga iniregalo ni Jolly dito upang siguraduhing unti-unting lumayo ang loob nito sa isa. Pero syempre sa pagdaan ng panahon, hindi pa rin maiwasan na hanapin ng anak nila ang kanyang ama kung saan nakipagkita pa nga ito ng patago kay Jolly. Nang nalaman niya ang lihim nilang pagkikita, sobrang nagalit si Lanchi at nagtalo sila ng kanyang anak na pinapili pa niya ito sa pagitan niya at ng kanyang ama. Ngunit dahil hindi naman iyon ang gusto niyang mangyari, umiyak na lamang ito at nangako sa ina na hindi niya na ito muling gagalitin. Lumaki si Wudong na isang masunuring bata at ginawa rin niya ang lahat upang maiparamdam sa ina na siya ay mahalaga. Medyo controlling man, inintindi na lamang niya ito bilang pagpapakita na rin ng respeto. Pagka-graduate niya sa kolehiyo, mapalad naman itong nakapasok sa isang government agency para magtrabaho, kaya binilhan ito ng kanyang ama ng isang apartment sa kalapit na bayan. Para na rin di umano ito sa paghahanda kung sakali mang gusto niya na mag-asawa. Sa mga mata naman ng kanyang ina, si Wudong ay isang matipunong binata na may magandang trabaho, kaya nais niyang makahanap ito ng perpektong babae na makikinig sa kanya. Dahil dito, humiling siya sa kanyang mga kaibigan na magpakilala ng mga potensyal na dalaga para rito, pero bago pa man ito makita ni Wudong, tumanggi na ito kaagad. Pareho silang hindi magkasundo sa bagay na iyon dahil hindi niya gusto ang mga babaeng pinipili ng ina para sa kanya, habang ang mga nagugustuhan naman niya ay ayaw nito. Kalaunan, sa edad na 28 years old, nakatagpo siya ng dalagang kasing edad niya na nagngangalang Xiaoyang. Mabilis silang nakapagpalagayan ng loob na pagkatapos ng pagiging magkarelasyon ng ilang buwan lamang, naging sigurado na ito na si Xiaoyang ang gusto niyang pakasalan. Dahil dito, dinala niya ang nobya sa kanilang bahay upang formal na ipakilala sa kanyang ina, pero kagaya ng inaasahan, hindi ito natuwa. Bagaman trinato niya ang dalaga ng maayos habang sila ay magkaharap, nang sila na lamang dalawa ng kanyang anak, sinabihan niya si Wudong na hindi niya ito gusto. Masyadong maliit daw si Xiaoyang, mas matanda sa kanya, mababa ang sahod bilang isang nurse, at wala ring kapatid na lalaki. Ang ibig sabihin daw nito, kakailanganin din ni Wudong na alagaan ang mga magulang ng nobya pag sila ay matanda na. Diretso niya rin sinabi sa anak na pakiramdam niya, hindi bagay si Xiaoyang para rito. Nakakainsulto man ang mga salita ng kanyang ina, hindi ito nakaapekto kay Wudong dahil wala naman siyang pakialam sa mga bagay na iyon. Para sa kanya, si Xiaoyang ay isang napakamasayahing babae, sweet at may positibong pananaw sa buhay. Dagdag pa niya, napakamaunawain rin daw nito, edukado at malambing. Ibang-iba sa malakas na tindig at controlling na personalidad ng kanyang ina. Magaan ang pakiramdam niya pagkasama ito at alam niyang siya ay masaya. Kaya kahit ilang beses pa siyang pagsabihan ng ina na makipag-break sa nobya, o di naman kaya ay may mga pagkakataon ring tinawagan niya mismo si Yang para kausapin ito na tapusin na ang relasyon niya sa anak, mahigpit na tumanggi doon si Wudong. Sa kanyang pagiging desperada,
Nagpakunwari itong may sakit at umiyak sa anak upang magmakaawa na pagbigyan siya nitong hiwalayan niya na ang nobya. Alam na alam ni Wudong na hindi titigil ang ina hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang gusto, kaya upang pagaanin ang kanyang loob, nagsinungaling siya rito na hiwalay na raw sila. Samantala, sa kabilang dako naman, ibang-iba ang reaksyon ng kanyang ama sa relasyon nila ng nobya. Pagkatapos kasi nitong makita ng personal si Zhao Yang, sobrang natuwa ito na inalok pa nga niya ang magkasintahan na siya na raw magbabayad ng kanilang kasal. Sa huli, naituloy pa rin ang pag-iisang dibdib ng mga ito at wala nang nagawa si Lanchi para pigilan iyon. Gayunpaman, hindi niya kayang tanggapin na iiwan na siya ng anak upang magsimula ng sarili niyang buhay. Sa kanyang isipan, si Wudong na lang ang natitira niyang pamilya pagkatapos siyang abandonahin ng mga tunay niyang magulang at pagtaksila ng kanyang asawa. Kaya kahit pakasal na ang anak, hindi niya pa rin tinigilan ang pangongontrol dito. Sa pagnanais na muli itong makapiling, nagpasya si Lanchi na ibenta ang tinitirhan niyang kondo upang lumipat sa apartment ni Wudong kasama ng bagong asawa ng anak. At dahil ayaw naman ng isa na lumaki pa ang gulo, pumayag ito sa ganoong arrangement na pinagsang-ayunan din naman ng kanyang asawa. Pero syempre, hindi naging madali ang mga bagay para sa kanila, lalo na para kay Zhao Yang. Sa loob ng tahanan, hindi ito tumigil sa pangungutya sa kanyang manugang sa kahit anong bagay man na kanyang ginagawa. Kung wala si Wudong sa bahay, pinipintasan niya si Yang kahit sa mga maliliit lang na bagay kagaya ng pagluluto o di naman kaya ay pagsayang daw ng kuryente. Minsan, basta-basta na lang din ito pumapasok sa kwarto ng mag-asawa nang hindi kumakatok na naging dahilan para hindi sila maging komportable sa loob ng sarili nilang tahanan. Sinubukan din ito ni Wudong na pagsabihan ng ilang beses pero hindi talaga ito nakikinig kaya wala silang nagawa kundi tiisin na lang muna ang sitwasyon. February 2012, biniyayaan naman ng isang anak na lalaki si Wudong at Zhao Yang at naging masaya naman si Lanchi nang makita niya ang unang apo. Sa sandaling panahon, nagkaroon sila ng kapayapaan sa bahay na ipinagpasalamat naman ng mag-asawa. Sa katunayan, pagkalipas ng ilang buwan, nang nagpasya na si Yang na bumalik sa trabaho, si Lanchi pa nga ang tumulong sa pag-aalaga ng bata. Ang buong akala ni Yang ng puntong iyon, magiging maayos na ang relasyon niya sa biyenan na sinubukan pa nitong mapalapit rito sa pamamagitan ng pagregalo ng mga bagong damit at makeup. Pero ni minsan, hindi man lang daw ito nagpakita ng kahit konting pasasalamat. Nagdulot iyon ng sobrang kalungkutan sa kanyang parte na minsan patago pa ito nagrereklamo sa social media. Hindi din naman niya nagawang komprontahin ng harapan si Lanchi dahil ayaw nitong lumaki ang problema na kahit papagalitan at sigawan siya nito, tinatanggap niya na lang ang lahat para hindi sila magkagulo ni Wudong at mahirapan lalo. Sa parte naman ni Wudong, sensitive naman ito sa kanyang asawa na madalas nga niya itong pagtuunan ng pansin at inaalagaan. Pagka-uwi pa nito sa bahay galing trabaho, tinutulungan niya ito sa mga gawaing bahay at sa pag-aalaga sa kanilang anak. Maliban pa doon, naglalaan din siya ng oras para mailabas ito sa mga dates, binibigyan siya ng regalo at ginagawa ang lahat mapasaya lamang ito. Gayunpaman, ang magandang pagsasama nilang mag-asawa ay nagdudulot naman ng depresyon sa kanyang ina dahil pakiramdam daw nito, sampid lang siya sa bahay. Nagpapasalamat na lang ito dahil night shift ang trabaho ni Yang na halos tulog lang din ito sa umaga, na ang ibig sabihin, kahit papano marami pa rin siyang oras na makasama ang anak ng solo. Sa pagdaan ng panahon, nagsimula na rin itong matulog sa loob ng kwarto ng mag-asawa. Nagpapaliwanag na yun daw ay para mas maalagaan niya ang baby at makapagpahinga ng maayos ang kanyang anak. Ang nakakataas kilay lang, minsan kapag natutulog si Wudong, tinatabihan pa niya ito sa kama. Nang nalaman niyo ni Yang, nadismaya siya ng lubos pero ang tanging nagawa niya lang ay paalalahanan si Wudong. Kalaunan, nang naging madalas ang pagkakasakit ni Yang dahil sa schedule niyang night shift sa trabaho, ginamit ng kanyang magulang ang kanilang koneksyon para matulungan itong malipat sa umaga at magkaroon ng regular schedule. Ikinatuwa niya iyon ng lubos dahil ngayon, nagkaroon pa siya ng mas maraming oras para makasama si Wudong at ang kanilang anak. Ayon pa sa mga kapitbahay nila,
Madalas raw nilang makita ang dalawang naglalakad ng naka-holding hands o di naman kaya ay nagchichikahan at nagtatawanan pagkatapos kumain ng hapunan. Kaya ramdam daw talaga nila ang matibay na samahan ng mag-asawa. Samantala, dismayado naman si Lanchi sa bagong schedule niyang dahil kumonti na naman ang oras niya kasama ang anak. Dahil dito, nagdesisyon siyang resolbahin ang problema ng personal. Isang araw, pinuntahan niya ang hospital na pinagtatrabahuan ni Yang, hinanap ang supervisor nito at pinakiusapan na ibalik ang dating schedule ng kanyang manugang. Ikinagulat ng mga katrabaho nila ang request niyang ito dahil alam nilang hindi naman iyon ang gusto ni Yang. Sa kabutihang palad, sa kabila ng panguudyok ni Lanchi, hindi naman pumayag ang nurse manager sa kanyang hiling. Kalaunan, umabot ang pangingialam niyang iyon sa mga magulang ni Yang at sobrang hindi nila nagustuhan ang pagtrato nito sa kanilang anak na pinayuhan pa nga nila itong bumukod na lang tirahan kasama ni Wudong o ikonsiderang makipag-divorce na lang sa kanyang asawa. Pinag-iisipan na din naman talaga ng dalawa na lumipat na ng bahay. Yun nga lang, hindi pa sila nakapagdesisyon ng puntong iyon. Pagkaraan ng ilang araw, nang nagkasakit si Yang, nagpa siya itong hindi pumasok sa trabaho at magpahinga na lamang sa kwarto nang nakasarado ang pinto. Dahil dito, hindi alam ni Lanchi na nasa bahay lang pala ang manugang. Nang umagang iyon, dumalaw ang ama ni Wudong sa apartment para bisitahin sana ang kanyang apo, pero nagkaroon sila ng pagtatalo ni Lanchi. Sa lala ng kanilang pag-aaway, bigla na lang tinawag ni Jia Lee ang dating asawa na isang masamang babae at baliw dahil nakayanan daw nito na patayin ang inang umampun sa kanya. Narinig iyon lahat ni Yang na lubos niyang ikinabahala kaya ibinahagi niya ito sa kanyang mga magulang. Sa kanyang pagtataka, hindi na sila nagulat sa balitang iyon. Paglalahad pa nila, habang nagpaplano daw ang anak na magpakasal kay Wudong, palihim silang nagtanong-tanong tungkol sa pamilya nito. Doon na rin nila narinig ang mga usap-usapan na pinatay nga daw ni Lanchi ang kanyang ina. Pero nang panahong iyon, hindi nila ito sineryoso. Ayon pa sa mga kwento ng mga nakakilala sa pamilya, pagkatapos daw mamatay ng foster dad ni Lanchi, lumala din ang sakit ng kanyang ina na kinailangan niyang tumira kasama ng pamilya ng anak. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Jia Lee dahil madumi at mabaho daw ang matanda na ginamit niya iyong dahilan para umiwas na kumain sa kanilang tahanan. Ang totoong rason nun ay nang bababae lang pala ito. Kalaunan, para subukang muling ayusin ang kanilang pagsasama, nagdesisyon na itong magrenta ng isang apartment para tirhan ng kanyang ina. Kinailangan niyang magpabalik-balik sa dalawang bahay para lamang maalagaan ito at pati na rin ang sarili niyang pamilya. Isang nagpahirap pa sa sitwasyon, hindi man lang tumulong si Wu kahit konti at pinabayaan lamang ito. Sa paglipas ng panahon, pakiramdam ni Lanchi masyado nang magiging pabigat ang kanyang ina, kaya nang nagkasakit ito, may ibinigay siyang gamot sa kanya na siya di umano ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang isang kaduda-duda pa, hindi man lang niya ipinaalam sa kanilang mga kamag-anak ang nangyari at agad na ipinakremate ang mga labi nito. Pagkalipas ng ilang buwan, noong Chinese New Year, doon pa lang nalaman ng pamilya ng ina ni Lanchi na wala na pala ito nang bumisita sila sa kanya. Agad silang humingi ng paliwanag, ngunit wala ito masyadong masabi at nawala pa nga ng ilang linggo sa kanilang lugar. Narinig ng buong komunidad nila ang balita, kaya marami ang nagsuspetsa na may kinalaman nga ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Gayunpaman, dahil sa kakulangan ng ebidensya upang mapatunayan ito, kinalimutan lang din iyon lahat ng mga tao kalaunan. Subalit simula nun, mas lalo pang lumayo ang loob ni Jia Lee sa asawa. Pagkatapos malaman ni Yang ang buong kwento mula sa kanyang mga magulang, hindi na ito nawala sa kanyang isipan. Sa tuwing iniisip niya rin ito ng malalim, lalo na siya natatakot sa sariling biyanan. Sa pagdaan ng mga araw, nagdesisyon na itong kausapin si Wudong na bumukod na sila ng bahay o kung hindi, makikipaghiwalay daw ito sa kanya. At dahil mahal na mahal ni Wudong ang kanyang asawa, kahit pa ikakasama ng loob ng kanyang ina, sumang-ayon naman siya na iyon nga ang makakabuti para sa kanila. Buwan ng Agosto taong 2015, gumastos ang mag-asawa ng 400,000 Chinese yuan o mga 3.1 million pesos para bumili ng apartment sa isang lumang residential area.
Yun nga lang, limitado lang ang seguridad nito kaya hindi siya kasing safe ng dati niyang apartment. Hindi rin naman sila nagkaroon ng maraming choices dahil kailangan na nilang lumipat kaagad at isa pa, hindi rin naman ganoon kalaki ang kanilang naitabing pera. Nang nalaman ni Lanchi ang paglipat ng kanyang anak sa ibang tirahan, pakiramdam nito, inabandona na naman siya muli. Pinagalitan niya si Wudong at pinagsabihan na pinalaki niya lang ito para sa wala. Dahil simula daw na nagkaroon siya ng asawa, kinalimutan na siya nito at hindi na inisip. Ininsulto niya rin ang asawa ng anak na si Yang at tinakot din si Wudong na tatalon di umano siya sa building kung itutuloy niya ang paglipat. Kaya dahil sa mahigpit na pagtutol ng ina, iminungkahi ni Wudong sa asawa na wag muna nilang madaliin ang paglipat kung saan pumayag naman ito. Kaya sa mga sumunod na araw, tumutok na lang muna sila sa pag-renovate ng apartment at sa pagpapakalma ng emosyon ng ina. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Yang at sinikap na lang nito na iwasan munang makita ang kanyang biyenan hanggat maaari. Sa pagdaan naman ng araw, mas lumalim pa ang puot ni Lanchi sa manugang pero pinigilan niya rin muna ang sarili na insultuhin o pagalitan nito para hindi lalong lumayo ang loob ni Wudong sa kanya. Sa tuwing umaga, kapag pumupunta siya sa parke para maglakad-lakad at makipagkita sa kanyang mga kaibigan, madalas itong magreklamo sa kanila tungkol kay Yang. Minsan, nabanggit pa nga niya na papatayin niya daw talaga ito balang araw. Gayunpaman, ang akala lang ng mga ito, nagbibiro lang siya kaya ngumiti lang sila at sumagot na huwag niyang sabihin iyon dahil normal lang naman daw na magkaproblema sa manugang. Kinabukasan, nang nagkita sila ulit sa parke, muli niyang nabanggit ang pagnanais niyang patayin si Xiaoyang habang umiiyak sa kanila. Pinayuhan naman siya ng mga kaibigan na subukan na lang maging mabait dito at ayusin ang kanilang relasyon dahil baka yun pa daw ang makapigil sa anak para umalis ng bahay. Pero syempre, hindi iyon ang gusto niyang marinig. Ang nais niya talagang mangyari ay mawala ng tuluyan ang kahati niya sa anak. Habang sila ay nag-uusap, nagkataon namang narinig iyon ni Ping na isang 23 years old na binata na walang trabaho pero gustong kumita ng maraming pera. Hinintay niyang matapos ang pag-uusap ng dalawa bago lumapit kay Lanchi kalaunan at nagtanong kung gusto ba niya talagang patayin ang kanyang manugang. Mabilis naman itong sumagot na oo at sigurado na daw siya. Dito na ipinakilala ni Ping ang kanyang kaibigan na si Django na kaya daw gawin ang lahat basta bayaran niya lang ito ng sapat na pera. Dagdag pa niya, pwede lang din daw magpakasal ang anak niya muli kung sakaling mamatay ang kanyang asawa kaya hindi iyon malaking problema. Paninigurado pa niya, maaari din daw nila itong pagmukaing aksidente para siguradong walang ibang makakaalam. Sobrang nagustuhan ni Lanchi ang plano na nagkasundo sila sa halagang 150,000 yuan o 1.1 million pesos. Maliban pa doon, binilhan pa niya si Django ng bagong mga damit at pera para makabili ng scooter. Pagkalipas ng ilang buwan, tuluyan nang lumipat ang kanyang anak kasamang pamilya nito sa bago nilang apartment, habang si Lanchi naman ay nagbigay na rin ng 50,000 yuan o 400,000 pesos bilang paunang bayad sa kinuha niyang hitman. Gamit ang impormasyong ibinigay nito, pinag-aralan ni Django ang routine ni Yang at bumuo ng mga iilang plano para siya ay patayin. Gayunpaman, tinanggihan ni Lanchi ang lahat ng mga ito dahil hindi naman daw yun mukhang aksidente. Dahil dito, kinailangan niyang baguhin ang mga plano pero ng puntong iyon, nagkaroon ng pagdadalawang isip si Lanchi kaya hindi niya muna ibinigay sa hitman ang utos na ituloy ang pagpatay. Early 2016, nagkaroon ng family trip sina Wudong kung saan sobrang nag-enjoy sila na pinost pa nila iyon sa social media. Yun nga lang, nang nakita iyon ni Lanchi, sa halip na matuwa, kumulo lamang ang kanyang dugo. Hindi man lang daw kasi nagsabi si Wudong na gagala pala silang pamilya sa ibang syudad. Pero ang pinakakinamumuhian niya talaga ay mukhang masaya ang anak kasama si Yang. Pakiramdam din ito, tuluyan na talagang inagaw ng manugang ang kanyang uniko iho. Ito ang tumulak sa kanya para ibigay na ang signal kay Django na ituloy ang pagpatay. Umaga ng February 16, 2016, muling pumunta si Lanchi kasama ng hitman sa residential area kung saan nakatira si Wudong. Mga bandang 6 a.m., nagbantay sila malapit sa harap ng bahay ng mga ito at hinintay si Yang na lumabas para pumasok sa trabaho. Pagkakita nila rito,
nilapitan nito kaagad ni Lanchi at kinumbinsing pumunta sa isang kanto. Nagtataka man, sumama pa rin siya dito dahil may ipapakita lang di umano ito sa kanya saglit. Pero pagkarating doon, bigla na lang lumabas si Django at sinaksak si Yang ng ilang beses sa katawan. Sa pag-alala na buhay pa ito, muli pa itong sinaksak ni Lanchi hanggang sa tuluyan na itong matumba. Mabilis namang tumakas si Django papalayo habang si Lanchi naman ay sinigurado munang malinis ang kanyang damit bago pinuntahan ang bahay ng anak upang bisitahin ang kanyang apo na parang walang nangyari. Pagkarating ng balita kay Wudong tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa, halos hindi ito makapaniwala dahil masaya pa daw sila ng umagang iyon. Hindi mailarawang lungkot din ang kanyang naramdaman dahil ngayon hindi lamang daw nawala sa kanya ng panghabang buhay ang asawa, lalaki na rin ang walang ina ang kanilang 4 na taong gulang na anak. Gayunpaman, sa kabila ng pagluluksa ng lahat, si Lanchi naman ay parang walang reaksyon lang sa nangyari. Kalaunan, pareho silang ipinatawag sa estasyon upang tanungin sa mga iilang impormasyon at nang iniharap sa mga surveillance footage at sa pagkumpirma ng mga kapitbahay ni Wudong na puwersa itong umamin na kilala nga niya ang suspect na si Django. Kaya gamit ang impormasyong nakuha nila mula sa kanya, nagawa ng pulisya na arestuhin si Django ng mismong gabing iyon sa may Henan province na ilang daang kilometro ang layo. Di tumagal pati ang middleman na si Ping ay nagawa rin nilang masakote. Umamin si Lanchi kalaunan na nag-hire nga siya ng tao para ipapatay ang manugang at naaawa naman daw siya sa kanyang anak. Gayunpaman, sinisisi niya ang sariling mister kung bakit niya iyon ginawa. Ayon sa kanya, trinaidor siya at ginalit nito kaya yun ang tumulak sa kanya para gawin ang krimen. Umaga ng February 17, natulala na lang si Wudong nang nalaman niya ang buong katotohanan sa pagkamatay ng kanyang asawa. Sa galit niya sa ina, halos hindi niya na ito magawang tingnan sa mga mata. Tumakbo ang paglilitis ng kaso ng ilang buwan bago noong October 24, 2016 sa Ningbo Intermediate Court sa Zhejiang Province, inanunsyo na nila ang mga hatol sa kaso ng 3. Si Jiang Lanchi, ang biyanan ni Yang, ay nakatanggap ng sentensyang kamatayan para sa premeditated murder at gayon din ang hitman na si Django. Habang ang middleman naman na si Ping ay nakatanggap lamang ng parusang 8 years na pagkakakulong. Maliban pa dito, nagdemand din ng kompensasyon si Wudong at ang magulang ni Yang mula sa mga salarin kung saan inaprubahan ito ng korte at inutusan ng 3 na magbayad ng 500,000 yuan o 3.9 milyon pesos sa kanila. Na-execute ang parusa ni Lanchi at Django noong sumunod na taon, 2017, habang makakalabas naman na sa kulungan si Ping nitong taong 2024 pagkatapos makumpleto ang 8 taon niyang sentensya. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na to. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakwentuhan.